Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod mga trending na balita. Abot langit ang tanong ng marami dahil sa mga namataang liwanag sa kalangitan sa Cebu kagabi. Ano ang mga ito? Bibigyan natin yan ng paliwanag. Ito ang namataan kagabi sa Barangay Pataw sa Bantayan Island, Cebu. Mga tila lumulutang na kandila na nagpapaliwanag sa madilim na kalangitan. Ang mga litrato, kuha ni Edison. Pumunta po ako sa kaibigan ko kasi birthday po niya. Then mga around 8 PM po, yung mga tambay po sa labas ay nakatingin sa langit. Then sabi po nila, uy, parang may kandila na lumulutang. Ginawa ko po series, pumunta po ako sa madilim na lugar para wala pong light pollution. Then pumunta po ako sa gilid ng baybay. Doon po namin kinuhanan. Ang naispatan ni Edison, isang atmospheric phenomenon na kung tawagin, light pillars. So, maraming ice crystal, maaaring sa isang linya, nakabuo na isang kolong. Kaya ating nakikita sa picture ay isang pillar. Ang mga liwanag na ito, bunsod ng pag-reflect ng liwanag sa mga ice crystal sa atmosphere. Nangyayari yan sa malamig na panahon, pero nasa tropical region tayo. Isa mga main ingredient para magkaroon ng light pillar, dito ay yung high humidity, walang halos hangin, at sandaling paglamig ng panahon. Ang liwanag na nakikita nila, base sa picture, ay galing sa city lights at nire-reflect niya yung ice crystal. Ayon sa Pag-asa, walang dapat ipangamba sa paglitaw ng mga light pillars sa kalangitan. Normal yan, so walang dapat ikabahala. Madalas yan o parating nangyayari sa mga lamig na lugar. Sa atin, kumbaga special nangyayari sa atin kasi nasa tropical region. Madalang mabuo ang ice crystals sa lugar. Pero alam niyo ba na may iba't ibang kulay pala ng light pillars ang pwedeng masaksihan sa ating kalangitan? Kuya Kim! Ano na? May iba't ibang uri ng light pillars at depende ito sa light source o pinagbumulan ng liwanag. Nariyan ang lunar pillars. Ang liwanag nito ay nanggagaling sa buwan. Madalas ay puti o maputlang asul ang kulay ng mga ito. Solar pillars naman ang tawag kung ang light source ay ang araw. Pula, kahel o malaginto naman ang kulay nito. May mga light pillars din na nabubuo mula sa mga artificial light gaya ng mga street lights at ilaw mula sa gusali. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, ay post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim, masagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod mga trending na balita. Para lang isda sa isang breeder mula sa Tarlac. Kahit kasi na ang ulo nito'y nakagat at nagka-infeksyon pa ang sugat, staying alive pa rin ito. There are many fish in the sea. Pero nakakita ka na ba ng isdang may bukol sa ulo? Kapag mas malaki ang bukol, mas maganda raw ang isdang ito. Ito ang flower horn. Si Adrian, hilig mag-alaga nito. Marami po akong alaga po. Iba't ibang uri po ng flower horn. Meron po siyang competition sa mga iba't ibang lugar po kaya engganyo po ako na mag-alaga. Pero sa lahat daw ng mga alaga niya, may isang agaw pansin. Ang flower horn kasi niyang ito, tila kinagat ang ulo. Anyari? Nag-start po siya nung binibreed ko po siya sa isang flower horn ko po. Kilala po kasi yung flower horn na territorial and aggressive po. Kaya po nung pinagsama ko po sila is nakagat po siya ng female sa ulo. Then after mga 2 days po, lumala po yung sugat niya. Then nabulok po yung mga laman niya sa ulo. Nagkaroon ng bacterial infection. Kaya lumaki yung sugat sa ulo niya. May mga case din kasi na yung nagkakos ng sugat is yung protozoan na mga parasite. Yung hexamita. Yan yung nagkakos ng hole in the head. Magkakos yan ng mortality pag hindi na-treat ng owner yung alagang isda. Para hindi na raw lumala ang tinamong sugat ng isda. Nilipat ko po siya sa quarantine tank po. Linagyan ko po agad siya ng methylene blue and salt po para maiwasan po yung infection niya. So far po, nagiging okay naman po siya. Nag-i-improve naman po yung health niya. Pero alam niyo ba ng flower horn hindi likas na nakikita sa wild? Sila kasi mga hybrid na isda. Paano nangyari ito? Kuya Kim! Ano na?
Ang mga flower horn ay man-made hybrid fish. Sila ay resulta ng selective breeding na ginawa ng mga tao noong dekada 90. Nabuo sila sa pamamagitan ng pagpapalahi o crossbreeding ng iba't ibang uri ng cyclid fish upang makuha ang katangian na gusto ng mga breeder, gaya ng malaking bukol sa ulo, matingkad na kulay, at kakaibang markings. Ang mga katangian kasing ito ay tinuturing na swerte sa ilang bansa. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ospital ang bagsak ng nakilala naming dalaga mula Antipolo matapos mag-Tarzan swing sa Siquijor. Ano talaga ang nangyari at paano ba makakaiwas sa peligro kapag sinusubukan ng extreme activity na ito? Nang magbakasyon kamakailan sa Siquijor ang taga-Antipolo na si Donna, isa raw sa hindi niya pinalagpas ang nakakalulang Tarzan swing sa Lugnason Falls. Tinry ko lang siya because I wanted to challenge myself. Si Donna lakas loob na lumambitin sa falls. Pero namali siya ng bagsak sa tubig. Around 7 meters lang siya above the water level. Pero kapag magsiswing ka na pala, around 10 meters pala yung iaangat niya. Nalula ako, nag-shiver ako, naging iba yung posture ng bagsak ko. May naramdaman akong impact. Wala akong nakitang any pasa or any sugat, pero masakit siya. Nawala sa focus yung ating victim. Na-miscalculate niya yung height, hindi niya properly na-position yung kanyang katawan. It will be a result in severe trauma due to water surface tension. Para din siyang isang konkretong lupa. Makalipas ng 3 araw mula nang madisgrasya sa falls. Sumasakit na yung sa sigmura ko. Sumasakit na yung tagiliran ko. Later on, hindi na ako makalakad. As in, nakayuko na lang ako. So, pumunta kami sa ER. Dito na nila na-discover na si Donna meron na palang appendicitis o pamamaga sa kanyang appendix. Apart from the appendicitis, may 2 ovarian cysts ako around 4 cm or 7 cm na kailangan tanggalin. So, during the operation, tinanggal na rin nila. I think nausog nung impact, yung ovarian cyst ko, na nag-bump siya sa appendix ko. Parang it was a domino effect. Tama kaya ang hinala ni Donna? Kuya Kim, ano na? Nagkakaroon ng appendicitis ang isang tao kapag may bara o na-impeksyon ang appendix nito. Habang ang mga ovarian cyst naman, may iba't ibang rason kung bakit nabubuo, gaya ng hormonal imbalance. Pwede ding other substances na na-form doon sa ovaries natin kasi yung ovaries natin talaga may mga cystic structures talaga dyan. Ayon sa isang eksperto, maaaring pre-existing o matagal nang nabuo ang cyst. At namamaga na rin talaga ang appendix ni Donna. At ang impact ng kanyang pagbagsak sa swing, nakaapekto sa kanyang kondisyon, kaya ito sumakit. Pwedeng may effect yung impact if you want to correlate it, no? Kasi remember, para siyang bubble lang or cyst. So pag malakas yung impact, pwede talaga mag-burst, no? When you do adventures, you have to do some calculated risk. Sa mga gustong subukan ng Tarzan swing, paano nga ba natin ito magagawa ng ligtas at malayo sa disgrasya? Payo ng isang safety expert bago subukan ng extreme activity na ito. Suriin muna ang mga kagamitan at lugar, siguraduhin matibay ang lubid at sakto ang lalim ng babagsak ang tubig. Sa pagbagsak, una dapat na tumama ang paa sa tubig. Kaya panatilin itong tuwid at mainam na ilagay ang yung mga braso sa gilid. Ito ang tinatawag na pencil dive. At bago sumabak sa mataas na swing, mag-practice muna sa low jumps. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Matapos sa madugong bidding, tagumpay na na-mine nito lang Miyerkules ang tinuturing yung pinakamahal na meteorite na na-auction. Ang naturang bato na galing pa sa ating katabing planeta, magkano kayang naibenta? Sa bigat nitong mahigit 24 kilos, ang batong ito ang tinuturing na largest piece of Mars on Earth. Opo, ang batong ito galing po sa ating kapitbahay sa kalawakan. Ang binansagang red planet, ang planetang Mars. Ito ang NWA 16788 na nadiskubre na meteorite hunter sa Sahara Desert noong taong 2023.
This is an amazing Martian meteorite that broke off of the Martian surface. The people there knew already that it was something special just by the fact that it was a meteorite and that it was big. It wasn't until it got to the lab and pieces were tested that we realized, oh my gosh, it's Martian. Sa linggong ito ang NWA 16788 na nababalot ng reddish-brown fusion crust. Sinubasta sa New York sa Amerika at matapos ang 15 minutong bidding war, ang Martian meteorite nabenta sa halagang $5.3 million o mahigit 300 million pesos. Napakalaking halaga para sa isang napaka-special na bato mula sa ating kalawakan. Looking at all the different meteorites that have sold, they generally have a price per gram. So the estimate of 2 to 4 million is actually quite conservative for the price per gram for a Martian meteorite of this type. Ang Mars 225 million kilometers ang layo mula sa Earth. May ideya ba kayo kung paano nakarating ang NWA 16788 sa ating munting planeta? Kuya Kim, ano na? Tinatayang 4.48 billion years na nakakaraan, isang asteroid o comet ang tumama sa Mars. Rason para ang bato at debris nito bumulusok sa kalawakan. Ang ilan sa mga ito sa ating planeta napunta, kabilang na ang NWA 16788. At ang nakamamangha pa rito sa dinami-rami ng pwede nitong bagsakan sa ating planeta, ang NWA 16788 bumagsak sa disyerto kung saan maaari itong madiskubre nating mga tao at hindi sa pusod ng karagatan kung saan tila imposible natin itong ma-recover. Tila nakatakda talaga na masilayan ang ganda ng batong ito. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.